Una sa ating mga balita ay sinagawa sa Korte Suprema ang unang oral arguments kaugnay sa legalidad ng cybercrime law. Kabilang sa mga tinalakay ang probisyon kaugnay ng electronic libel. Ang detalye sa ulat mula kay Bianca Piedad. Bianca? Magandang gabi, Cathy. At sa pagtatapos nga ng visa ng itinalabas na temporary restraining order ng Korte Suprema, hinggil sa bagong Republic Act 10175 o ang Anti-Cybercrime Act of 2012, muling inilatag ng mga opositor na nasabing batas ang kanilang argumento patungkol sa ilang tinututulang probisyon nito. Ipinadedeklara sa Korte Suprema ng mga petitioners, kabilang na sina Senador Cristo Gingones III at Bayan Muna Representative Nery Colmenares na unconstitutional ang sections 6, 7 at 19 ng cybercrime law. Ayon kay Colmenares, labag sa konstitusyon ang isinasaad ng batas dahil sa double jeopardy na ipinagbabawal naman ng konstitusyon. Taliwas din anya sa Equal Protection Clause ang pagpapataw ng mas mataas na parusa sa cybercrimes. Dapat din anya na ibaba ang lebelo bilang civil case dahil hindi naman umano ito isang uri ng heinous crime. Ipinababasura rin ang probisyon ng batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa Department of Justice na ng websites at anumang internet posts kahit wala pang utos ng korte. Maging ang pagpapalawak ng saklaw ng kapangyarihan ng law enforcement agencies gaya ng mga pulis sa ilalim ng kontrobersyal na batas. Ayon kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, kailangan ng korte na makita ang balanse sa pagitan ng freedom of expression at privacy. Habang nilinaw ni SC Justice Marvic Leone na base sa Article 3, Section 3 ng Constitution, maaaring makialam ang Estado sa privacy ng mga mamamayan nito. Samantala, kumpiyansa ang main proponent ng anti-cybercrime law na si Senator Edgardo Angara, nakakatigan ng SC ang prinsipyo ng batas. Pero bukas din umano siya sa anumang mapagdidesisyon ng SC hinggil sa usapin na ito. At mula dito sa Korte Suprema, Bianca Piedad nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan.